Ang katawan mong ito ay mula sa Piao Miao sect. Dahil isa kang walang hiya. Iwan mo na lang dito ang iyong cultivation. Nadetekta ang kasalukuyang kalagayan ng host. Nabiyak ang dantian. Lubos nang nawala ang cultivation. Nasa bingit ng kamatayan. Paganahin ang repair program lamang. System, grabe ka. Ikaw, dalhin mo ng maayos para sa akin. Nadetekta ang matinding pag-ugoy ng damdamin ng host. Iminumungkahi ang agarang paggamit ng Newbie Big Gift Pack. Malaking gift pack para sa kamay. Buksan ang Newbie Big Gift Pack. Nabuksan na ang Newbie Big Gift Pack. Binabati ang host sa pagkakaroon ng gantimpala. 5 milyong Emperador level na cultivation method. Wang yugtong kaisar na teknik ng Wan Yu Cheng Kun. Nadetekta ang matinding pag-ugoy ng damdamin ng host. Kaisar na batas ng pagsupil sa lupang mana. Iminumungkahi ang agarang paggamit ng bagong malaking gift pack. Ang mga antas ng paglinang ay sunod-sunod na gagawing huwag na huwag marupok na katawan. Gintong pundasyon, peligro, sanggol, tunay na tao, hari na tunay na tao. Sa pamamagitan ng pagdidilig ng rank card, maaari ng direktang gawing. Ang paglinang. Ang iyong cultivation ay itinaas na sa dakilang kaisar. Ang kaisar na aura na ito ang presyon ng isang dakilang kaisar. Paano magkakaroon sa dongyu ng isang taong biglang nakatawid sa antas ng dakilang kaisar? Imposible, sa dongyu ay may taong nakalusot hanggang sa dakilang daang bunga. Bantayan ng mabuti ang kilos sa dongyu. Ang pundasyon ko sa ksilu ay delikado na. Gawin ng buo ang anyong pundasyon ng dakilang kaisar na daan. Waa. Ang lupang may sakit sa dongyu ay biglang magbabago na pala ng langit. Unang yugto ng dakilang kaisar. Ang pinakamataas na antas ng laban sa mundong ito. Binabati ang host sa pagkuha ng pangunahing layunin ng system sa sekta. Buuin ang unang sekta sa lahat ng langit. Pakiusap host, bumuo ka na agad ng sekta. Nadetekta na may isang tao sa timog, 800 li ang layo. Isang henyo na walang kapantay ang tinutugis. Si Li Fengxian, 20 taon gulang. Dinisenyo ng mga kapatid ng angkang hegemon ang isang bitag laban sa kanya. Naging permanente ang pagkapigil ng cultivation. Sino ang nangahas manakit sa disipulo ni Ekon? Linisin niyo ang sapatos ko. Huwag ka nang pumalad. Ang 10 bisong kalasong malambot sa katawan mo ay may lason na umabot na sa buto at utak. Kahit hindi ka namin patayin. Hindi ka rin tatagal ng 3 araw. Bunso, pinatay ninyo ang aking ama. Pinahamak ninyo ang aking ina. Ngayon, inuusig niyo ako ulit. Gusto ko ng patunay. Sino ka? Ang pangalan mo ay Li Fengxian. Ikaw ba ang nakakilala sa akin? Alam ko na ang nangyari sa'yo. Ang tanong ko lang sa'yo. Gusto mo bang maghiganti? Gusto kong ipaghiganti ang aking mga magulang. Mabuti at sumama ka sa akin. Ituturo ko sa'yo ang walang katapusang landas. Sa loob ng 1 buwan, ang mga umapi at umalipusta sa'yo, ay tatapakan ko lahat sa ilalim ng paa ko. He! Disipulo na si Li Fengxian. Paggalang ko sa aking guro. Kapag kinain mo ito, sumama ka sa akin.
Maraming salamat, Guro. Nagbubukas ang sistema, binabati ang host sa pagtanggap sa unang personal na disipulo. Naipamigay na ang gift pack sa pagtanggap ng disipulo. Binuksan ng system ang gift pack sa pagtanggap ng disipulo. Binabati ang host sa pagkakaroon ng 100 milyong top grade na Spirit Stone. Pinakamataas na antas na sandata, ang kalasag ng langit. Mabuting alagad, ito ang regalo ng guro sa iyong pagtalima bilang disipulo. Ay! Pinakamataas na antas na sandata. Masyadong mahalaga ang guro. Hindi pwedeng tanggapin ng disipulo. Kapag ibinigay sa iyo, tanggapin mo na. Ikaw ay disipulo ko. Sa hinaharap, ang pangunahing disipulo ng sektang Kunyo. Isa lang na napakahusay na sandata. Wala nang hindi ko kayang kunin. Hintayin mo na lang matapos kang maglinang. Bibigyan pa kita ng mas maganda bilang guro. May bagong misyon ang system. Nadiskubre ang paglitaw ng banal na hayop na tagapangalaga ng sekta. Pumunta sa bahay palihan ng paligsahan para isubasta ang itlog ng banal na hayop at buin ang kasunduan. Guro, uwi na ba tayo ngayon sa sekta? Pupunta tayo ngayon sa Gusaling Doobao para sa subasta. Alam mo ba? Na yon ang pinakamalaking bahay palihan sa buong silangang lupain. At pag-ari ng Gusaling Doobao. Sabi nila, napakaraming pambihira at mahahalagang kayamanan doon. Pati mga napakahusay na sandata at banal na kasanayan ay meron. Sige, doon tayo. Mga matandang Ginoo ng silangang lupain. Pakiusap po, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Mga matandang Ginoo ng silangang lupain. Pakiusap po, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Dalhin na ang unang alon dito. May balak na tayo. Guro, ito na ang Gusaling Doobao. 2 kasama. Puno na ang bulwagan ng subasta ngayon. May mga upuan pa sa labas. Ang bayad sa pagpasok ay 100 mababang uri ng espiritong bato. Kaya pala kayo ay mga taong may katayuan. Patawad po, ang mata ko ay mahina. Sa ikatlong palapag ay may isang pribadong silid. Pinakamaganda ang tanawin doon. Pakiusap po, sumunod kayo sa akin. Ibigay ninyo ang inyong 2 token ng bisita. Ang silid na ito ang pinakamagandang pribadong silid. Kung walang maipipintas. Nasa labas ang mga alalay ko para maghintay ng utos. Ang lahat sa mundo ay para sa pakinabang. Ang may pera ang may kapangyarihan. Kahit saan, ganoon din. Guro, ligtas ba rito sa Gusaling Doobao? Narinig ko na sa silangang lupain may ilang bahay palihan. Natahasang gumagawa ng maruming bentahan at pandaraya. Itinatago nila ng maayos ang mga patakaran. Umaasa sila sa reputasyon para kumita. At ayon sa balita, may isang makapangyarihang nasa antas banal ang nakapwesto roon. Kaya walang sekta ang nangangahas na manggulo. Matagal na kayong naghintay, mga kasama. Ang 3 panimulang piraso ay pawang mga pambihirang kayamanan. Hindi na ako magpapaligoy. Pakitaas ang unang piraso. Isang katamtamang antas na sandata. Ang sinturong panghabol na ito, si Erxie, ay isang matalas na bota. Ang bota na ito ay nakuha ng isang makapangyarihan sa antas banal ng hindi sinasadya. Kapag sinuot ito, biglang bibilis ang galaw mo. Maging habulan man o taktikal na pag-atras. Isa itong kailangan na produkto. Ang panimulang halaga ay 2,000 pirasong espiritong bato na mataas ang uri. Bawal ang bawat pagtaas ng tawad na mababa. Grabe, ganito pala ang laro. Bakit po, guro? Kilala ninyo ba ang sandatang ito? Yenan, wala naman. Bigla ko lang naalala ang isang matandang kaibigan. 4,000 pirasong espiritong bato na mataas ang uri. 5,000. 80,000 pirasong espiritong bato na mataas ang uri. Anong angkan ba yan? Ang sobra namang yaman. Hindi sila mga tagapagsanay mula sa ating silangang lupain.
Mga tao sila ng nagkakaisang immortal na korte ng Kanzhao. Ang kasama na yon. Napakahalaga sa akin ng sandatang ito. Hindi ko alam kung maaari niyong ipagkaloob ito sa akin. Mag-aalok ako ng 18,000 espiritong bato. Paumanhin po, kasama. Ako rin ay kailangan ang sandatang ito, 20,000. Napakaganda, ang sandatang ito ay mapupunta sa kasama. Magkita na lang tayo sa entablado mamaya. Isinara ang bentahan sa 20,000 pirasong espiritong bato na mataas ang uri. Isang mabilis na bota na panghabol. Lahat ng naroon sa silid bilang 3 ng token na bumabagay sa langit. Tagapagmana ng langit bilang 3. Mapupunta ang bota sa panigkanluran ng silid bilang 3 ng token na bumabagay sa langit. Kung hindi niyo kayang tapatan bilang magkakasama, sumali na lang kayo. Nabuhay ang lahat. Guro, kumusta po ang sandatang iyon? Pwede pa rin naman. Panghabol sa Diyos na sasakyan. Ang sinasandala ng aming pagsasanay ay ang araw-araw na hirap at tapang. Hindi yung araw-araw lang naiisip tumakbo. At heto na ang ikalawang pambihirang bagay na ilalabas ngayong araw. Mga kasama, ito ay isang sinaunang banal na antas na pamamaraang pang-atake, ang bansang tatak na pumupunit ng bundok. Ang pamamaraang ito ay pwede. Bumalik sa akin. Bansag na buwan na panlupig sa kaaway. Ngayong nasa antas ka na ng Tianyu. Naging pinakahuli. Napagsasanay sa antas ng hari ng langit. Ang panimulang presyo ay 600,000. Mataas na uri ng espiritong bato. 1,000,000. Kami sa Liang Lanshan ay mag-aalok ng 1,300,000 mataas na uri ng espiritong bato. Ang taong iyon ay ang pinuno ng Songtuo ng Liangshan. Hindi ko inasahang sasali rin sila. Makatuwiran. 1.5 milyon. Ha? ₱1.6 milyon. 2 milyon, ikalawang beses. 2 milyon, ikatlong beses, ibinenta. Pagbati sa kaibigang nasa ikalawang palapag na silid. Ang bansang tatak na pumupunit ng bundok na ito ay sa inyo na. Guro, paano po titingnan ang bansang tatak na pumupunit ng bundok na ito? Kung aabot ng 3 antas, tiyak na maaalis hanggang sa antas ng hari ng langit. Pero pagkatapos ng ika-4 na antas, doon na ang tunay na pinakamatindi. Hindi naman lugi kahit 200 talampakan ng espiritong bato. Hindi rin lugi kahit 200,000 espiritong bato para makuha ang unang 3 antas. Sa silangang rehiyong ito. Sa loob mismo ng banal na antas na pamamaraang ito. Mga kaibigang Daoista. Ang pambihirang bagay na ipinaukay ngayon ay sa wakas nasa entablado na. Ang batong ito ay galing sa sinaunang lihim na lupain sa ilalim ng lupa. Sa loob ay nakapaloob ang isang itlog ng kakaibang halimaw. Paulit-ulit na sinuri ng matandang ito gamit ang mataas na antas na alkemikal na kasangkapan. Ngunit tanging ang pagdamalang na may buhay sa loob ang nagawa. Ang dugong antas nito, uri ng halimaw at lahi ay walang nakakaalam. Ang bagay na ito ay parang bulag na kahon ng sugal sa mundo ng pagsasaka. Kung makakabunot ng karaniwang mababang halimaw, siguradong malulugi ang bumibili. Pero kung mapalad at makabunot ng sinaunang kakaibang halimaw, maaari pang umakyat sa langit gamit ang pagkakataong ito. 300,000 mataas na uri ng espiritong bato. 300,000 mataas na uri ng espiritong bato para lang sa isang piraso. Bato na wala kang makikitang kahit ano, nabaliw na ba kayo? Baka sa loob ay isa lang itlog ng bakal na armadong butiki. Kung gayon, masasayang lang ang 300,000. Sobra ang bisyo sa sugal. Hindi ako nangangahas tumaya. Sa Black Cloud Fortress, mag-aalok ako ng 1,000,000 mataas na uri ng espiritong bato. 1.5 milyon mataas na uri ng espiritong bato. Ha? Iyon ay tao ng sektang Piao Miao. Pati sila dumating din. Ang mga malalaking puwersang ito ang pinuntahan. Sino ang mga ngahas makipag-agawan sa kanila? ₱2 milyon mataas na uri ng espiritong bato.
Nababaliw na ba ang taong ito? Pero sektang Piao Miao iyon. Makipagpaligsahan sa sektang Piao Miao. Talagang naghahanap ng kamatayan. Ito ay pananakot sa akin. Kung talagang gusto ni kaibigan na intindihin ito ng ganyan, wala rin akong masabi. 2.3 milyon mataas na antas na espiritong bato. 3 milyon mataas na uri ng espiritong bato. Binabati ko ang kaibigan. Hindi na namin kailangan ang batong espiritu na ito. Sana makaalis kayo ng mapayapa. Tignan niyong mabuti ang ikatlong palapag para sa akin. Kapag lumabas na sila ng gusaling Duobaw, tututok na kayo agad. Paglabas nila ng lungsod, patayin sila at agawin ang kayamanan. Natapos ang bentahan sa 3 milyon mataas na uri ng espiritong bato. Ibigay mo ang batong espiritu. Mag-iwan ako sa inyo ng buong katawan. Matagal na tayong di nagkikita, Ginoong Wang. Ikaw pala ang walang silbing ito. Lumabas ka para maghanap ng kamatayan. Hindi ko inasahang pati ang sektang Piao Miao ay sasali rin sa gulong ito ng agawan. Ikaw na walang silbi. Mangahas ka pang pakialaman ang usapin ng sektang Piao Miao. Ibigay mo ang batong espiritu. Kung hindi, hahayaan kitang mamatay ng walang libing. Impossible. Halatang wasak na ang dantian mo. Paano magkakaroon ng ganitong lakas? Gusto kong magpakita ng plaka. Talagang nakakatakot ang lakas ng guro. Tapos na ang bagay na ito. Umalis na tayo. Guro. Ang mga storage ring nila. Hindi na kailangan. Basura lang iyan. Iwan na lang sa iba pang mga Daoist. Tayo na. Ang gulong iyon ba ay lakas na kayang taglay ng tao? Kahit ang mga elder ng Piao Miao sect ay hindi makasalag ng isang atake niya. Malamang isa siyang banal na tao na may dakilang kakayahan. Impossible. Narinig mo na ba ang isang napakabatang banal na tao? Ay, wala na akong pakialam. Ang mga ayaw nilang resources sa atin na. Guro. Makitid ang dibdib ni Songhai. Sa pagkakataong ito, pinatay ko ang kanilang elder. Sigurado silang magdadala ng mga tao para maghiganti balang araw. Ang munting Piao Miao sect na ito ay walang dapat ikatakot. Mas mahalaga ang dapat nating gawin ngayon. Ang bulubunduking lugar na ito ang magiging pundasyon ng ating sekta. Guro, ito na ang ating sekta. Tayo ang Kunyu sect at isa tayong sekta na lihim na namumuhay. Ang nakikita mo palang ay panlabas. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay nitong anyo. Bodega ng tao. Magbukas ng bodega ng tao. Gamitin ang card sa pagtatayo ng sekta. Nasa paghahanda pa ang card sa pagtatayo ng sekta. Kasama sa mga gusali ang isang tarangkahan sa bundok. Isang pangunahing bulwagan. Isang pavilyon ng mga aral. Isang pavilyon ng pagdidistila ng elixir. 50 puno ng pansit. 1,000 silid para sa mga disipulo. At 4 na magagandang haligi. Mangyaring pumili ang host ng lugar ng pagtatayo. Nakumpirma na ang lugar. Gamitin. Ginagawang itayo ang sekta.
Sekta natin ito. Tama. Mula ngayon, ikaw na ang panganay na disipulo ng Kunyu sect. Pumasok na tayo. Kapag gumaling na ang katawan mo, isasama kita ng guro pabalik sa pamilyang Lee para maningil ng utang. Maraming salamat, guro. Binabati ko ang host sa matagumpay na pagtatayo ng Kunyu sect. May gantimpala, isang malaking gift pack ng sekta. Buksan ang malaking gift pack ng sekta. 1 bilyong high-grade spirit stone. 3 puting summon card ng tao. Sasagutin ba? Summon card ng tao. Sobra na ito. Kulang na kulang ngayon ang sekta sa mga tauhan. Kunin. Binabati ko ang host sa pagkuha ng 3 taong nasa Saint King Realm. Lumapit ang mga tauhan. Nasa serbisyo ang alilan na si Hu Wubing. Nasa serbisyo ang alilan na si Heiki. Pagpugay sa Sectmaster. Mangyaring tumayo ang 3 nakatatanda. Sa ngayon, isa pa lang ang personal na disipulo ng sekta. Wala pang tiyak na tungkulin. Pakisamantalang maging mga elder ng pag-iingat ng sekta ang 3. Magtuon kayo sa sariling paglinang. Kung may sinumang mapagmataas na junior na darating para manggulo, labanan niyo. Nararapat ang Sectmaster. Magkasama sina Elder Chen at Elder Wu. Kahit isang palabas na nagmamagaling na rogue cultivator. Kahit isang nasa tuktok ng Heavenly King Realm. Luluhod pa rin para magmakaawa. Nagkaproblema ang Sectmaster. Nagmamadaling sinabi. Sina Elder Chen at Elder Wu. Hanggang ngayon, wala pa ring bumabalik. Nag-utos ang disipulo na dumaan sa tarangkahan ng lungsod. Naghintay ng 2 oras. Sa huli, sumunod siya sa direksyon papunta sa gubat. At saka nakarating sa labas ng lungsod. May nakita ako. Ano ang natuklasan mo? May mga bakas ng pagkalagkad na nakita sa kabubatan. Ilang puno ang nabali. May malaking hukay na nabasag sa lupa. Sa lupa ay mayroon pang kalasag ng isang tao. May 2 pirasong nabasag na may nakaukit. Ang marka ng lalong labo na punong matanda ng sektang Piao Miao. Ang 2 lolo na nasa antas ng Heavenly King. Pinatay ng isang tao. Paano sila naglakas loob? Sigurado kang wala kang namali sa sinabi mo. Si Elder Chen. Mangyaring mag-iwan man lang ng isang pira-pirasong bakal bilang kapalit. Nakilala ng lolo. Siya satin. Siya satin mo ito para malinaw sa akin. Ipababa mo ang utos ko. Ang lahat sa loob at labas ng sektang Xuanfeng, magsipaglabas ng kanilang mga kamay. Siya satin ang lalaking nakaasul na bumaba mula sa 3 palapag. Siya satin kung saang direksyon siya umalis. Siya satin kung ano ang pinanggalingan niya. Kahit sino pa siya. Kahit Heavenly King. Kahit isang banal. Ang mga has bumangga sa tao ng sektang Piao Miao. Titiyakin kong magbabayad siya ng dugo sa dugo. Halos makalimutan ko na kayo. Panahon ng lumabas. Ang likha ng langit at lupa. Wala nang iba pa kundi ganito. System, ano ang nangyayari? Paano ang format? Host, ito ay isang antas na itlog ng mabangis na halimaw sa bundok at buwan. Ang halimaw na ito ay mula pa sa sinaunang gumagapang na bundok at mga buwan. Nagbabantay sa langit at lupa. Ito ay nasa pinakataas na antas ng mga banal na halimaw na tagapangalaga ng sekta. Kung gayon, paano ito palulugnigin? Para mapalugnig ito, kailangan lamang ang dugo ng host bilang gabay. Ipatak sa ibabaw ng balot ng itlog. Kasama ng pinakaugat na linya ng dugo mula sa munting isa. Kapag itinuring na ng balot ng itlog ang espiritu haring walang hanggan bilang Panginoon. Ituturing na ng balot ng itlog ang host bilang Panginoon.
Sa pagpapalubnig ng banal na halimaw ng host, kailangan madalas na pakainin ito ng sariwang dugo. Huwag sobrahan ang pagmamanyobra. Binabati kita, natapos mo ang gawain sa banal na halimaw ng sekta. Gantimpala, ang malaking hanay ng dilaw na ilog na may siyam na kurbada. Ilatag ang hanay na ito ay panlaban sa depensa. Ilatag ang hanay, panlaban sa depensa ng hanay na ito. Sa ibaba ng antas ng dakilang emperador, walang kayang sumalakay dito ng mag-isa at mabasag ito. Kung matulog ka lang at magising, may hanay na agad na ihahain ng sistem bilang unan. Sa ganitong paraan, panatag na ang sekta. Phoenix Sword. May order na ba ang guro? Hindi na ako magsasanay ngayon. Kainin mo ito. Guro, ito. Kinain na ito ng halamang panamo. Dapat kaya ng paglinang mo na umabot sa huling yugto ng Golden Core. Guro, napakahalaga nito. Kung mahalaga ang ganitong bagay, nagtanim na ako ng 50 piraso sa bakuran. Ikaw ang aking personal na disipulo. Maaari mong kunin kahit kailan. Bilisan mong kainin. Kapag tapos ka ng kumain, may iba pa. Kainin mo lang ang mga punong panamo. Kung basta-basta kang kukuha ng isa, matitindi ang gulo. At siguradong magbubunga iyon ng malagim na unos. Napakayaman pala ng sariling sekta ko. Maraming salamat, Guro. Hindi masama ang huling yugto ng Golden Core. Tumayo ka na, ngayon ay dadalhin kita para asikasuhin ang seryosong gawain. Guro, saan po tayo pupunta? Hahaha. Ang isang taong may talento at kakayahan ay bihirang makita sa buong lungsod. Isang pambihirang pagkakataon sa loob ng 1,000 taon. Sa loob ng 300 taon ng pamana ng aking pamilyang Lee, ika-19. Wala pang naging kabataang kasing may kakayahan mo. Nasa iyo ang hinaharap ng pamilyang Lee. Ang angkan ko ay lalo pang aangat sa susunod na antas. At dudurog sa natitirang 2 malalaking angkan. At magiging hari ng lungsod ng Xuanfeng. Tama ang sinabi mo. Noon, ipinagmamalaki ni Li Fengxian ang sarili bilang isang henyo. Sa huli, wala rin siyang pinagkaiba sa isang pulubing kalmot sa kalsada. Ang katapusan ng nagkakalasog-laso sa dulo ng buhay. Ang anak ko, alinsunod sa langit, matatag at mahinahon. Sumisirit ang swerte hanggang langit. Kung ikukumpara sa basurang itinakwil ng kanyang angkan, mas mabuti pa yon. Paalam na parang abo at ulap. Matagal nang patay ang taong ito. Kahit mabuhay pa siyang pilit. Pasok lang siya para magkalat ng gulo sa labas. Bagay din siyang itambal at ikumpara sa Young Master ng pamilya. Hindi siya karapat-dapat kahit magdala pa siya ng sapatos para kay Feng Chen. Kung may lakas loob pa siyang dumating, gagawin ko siyang pulbos. Sino ang dumating? Ako si Li Fengxian. Bumalik na ako. Ha, ikaw. May lakas ka pang bumalik. Sinabi na ng Young Master na patayin ng walang patawad. Haha. Guro. Mangyaring tanggapin ako. Mga tiyuhin at mga nakatatanda. 3 araw mula ngayon ang mapalad na araw ni Feng Chen. Sa oras na yon, sana ay tulungan niyo kami ng husto. Masyado pong magalang ang Young Master. Magalang po ang Young Master. Ito ang dapat naming gawin. Li Fengxian. Ikaw na basurang iyon, itinaboy ka na sa angkan. May gana ka pang bumalik. Sino ang taong ito? Kaya pala siya ang guro niya. Walang kahit anong bakas ng espiritong enerhiya sa buong katawan. Pareho lang silang basura ng mga disipulo niya. Tumahimik ka. Ikaw, anong klaseng tao ka? Magandang ihanda na ni Fengxian ang gagawin niya. Ikaw na ang magpasya sa sarili mo. 3 taon na ang nakaraan. Si Li Fengxian ang naglagay ng lason sa akin. Pinaslang niya ang aking ama. At itinulak akong palayasin sa angkan.
Nagpadala pa siya ng mga tao para habulin at patayin ako. Ilan yon sa inyo na nasa lugar na ito ang may alam sa mga nangyari? Ilan ang nakisali rito? May malinaw akong alam sa puso ko. Bumalik ka agad at ipaalam sa ate mo. Hindi mo pwedeng basta-basta sabihin yan. Hindi ako amin. Kung ganoon, iba na lang ang paraan ko para patunayan ito. Yugto ng Jindan sa huli. Imposible na nagkaroon ka ng lasong Jiwyu Rosan. Sa buong buhay na ito, imposible na makalusot ka sa Jindan. Paano yon magiging posible? Jiwyu Rosan. Mukhang ikaw ang naglagay ng lason sa akin. Ang Jiwyu Rosan ang pinakamasamang lason sa Dongyu. Paano gagawa ng ganoong bagay ang Yaong Master? Li Feng, ang batang ito talagang hindi kumukupas ang tuso. Itinaboy ka na sa angkan. At malubha ka pang nalason. Dapat ay namatay ka na lang sa labas. Nagbalik ka pa ng walang hiya para manggulo. Sa araw na ito, ako mismo. Sa harap ng lahat ng tao sa pamilyang Li. Wawasakin ko ng lubusan ang kasunduan sa kasal nyo. Mula ngayon, hiwalay na ang utang na loob at puot. Lene. May sasabihin pa ba ako? Sumasang-ayon ako. 3 taon na ang nakaraan, ang mga handog ng inyong pamilya, hindi na kailangang isauli. Ituring na lang ninyo na bayad sa aking paghingi ng tawad. Tapos na ba ang sinabi mo? Ikaw na babaeng malandi at pabago-bago, bagay ka rin. Ikaw na basurang ito, sinugod mo pa ako. Patayin niyo siya para sa akin. Tapusin niyo siya. Lakas loob niyong patayin ang tao ng pamilyang Liu. Sisiguraduhin kong ikaw at ang mga yan. Mga basurang guro, wasak ang bangkay, libong hiwa, aray-aray. Gusto mo akong patayin? Sa susunod na buhay na lang. Sinubukan mo. Liu. Yer. Ngayong araw, kayong lahat ay mamamatay, matatanda. Sino ang may lakas ng loob na lipulin ang aming pamilya Li? Matanda, gusto mo bang magpasya para sa iyong apo? Si Li Fuxian ang nakipagsabuatan sa mga tagalabas para saktan ako. Gusto pa nila kaming patayin. Binata, isa ka rin sa aming pamilya Li. Bakit ganito? Ang ama ng pamilya Li, si Erhe, ay matagal nang pinatay nila 3 taon na ang nakalipas. Nilason pa nila ako. Nagpadala sila ng mga tauhan libu-libong Li para habulin at patayin ako. Pinilit nila akong mapagala at mailayo. Hanggang sa muntik na akong mamatay sa lupaing malayo. Ngayon, ang aking guro ang nagdala sa akin pabalik. Para ipakita sa harap ng lahat ang mga salarin at ilantad ang kanilang kasalanan. Para sa ama kong namatay. Ibabalik ko ang dinanas kong hirap at sakit sa tuwid na daan. Ang mga taong nang api sa aming pamilya Li. Paano pa sila makakaligtas sa pagtuturo ng iba ng pamamahala sa bahay? Akala ng matandang aso may saysay ang iyong mga salita. Hindi ko inakalang isa ka palang walang kinikilingang pinuno. Wala man lang kapirasong espiritual na hininga ang taong ito sa katawan. Kung isa lang siyang karaniwang tao. O isang dapat kong igalang na napakalakas na nilalang. Isang kapangyarihang kailangan kong yurakan ng tingin. Le, mga susunod na henerasyon. Ang luma mong pagkakamali ay dahil sa kamangmangan. Isang banggaan sa isang makapangyarihan. Tiyak na may hindi pagkakaunawaan dito. Sana ay patawarin ako ng mga nakababata. Ano ba talaga ang antas ng kultibasyon ng guro? Kahit ang aming matandang ninuno ng pamilya Li ay narito. Sa harap niya ay napakababa ng inyong tindig. Ang maling pagkaunawa ay maaaring makasakit sa sarili nating angkan. At makalason pa sa mga henyo. Magbalangkas ng katapatan. Bilang alang ang buhay ng damo. Bawat piraso, bawat piraso. Gaya ng bakal na patunay, kasing tibay ng bundok. Ngayong araw, ang aking alagad ang hahabol ng katarungan. Sino ang haharap para sa kanya?
Siya ang papatayin ko. Ang nakatatanda rito ay talagang determinado at hindi sila patatawarin. Sa halip na hilahin ang buong pamilya Lee pababa at tuluyang lipulin, mas mabuting putulin ang isang braso para mabuhay. Isantabi ang ugat ng kapahamakan para maprotektahan ang buong angkan. Lee Tianbo, kayong mag-ama ang pumatay sa kapwa ninyo sa angkan. Pinaglaruan ninyo ang buhay ng mga tagapaglingkod. Talagang walang patawad ang inyong kasalanan. At patuloy pa kayong gumagawa ng kasamaan. Nang udyok ng isang walang kapantay na kapangyarihan. Hinihila ninyo ang buong pamilya Lee papasok sa bingit ng pagkalipol. Ngayong araw, opisyal kong palalayasin kayong dalawa sa angkan ng pamilya Lee. Ang lahat ng kapangyarihan ay ipaubaya sa paghawak ng mga nakatatanda. Paumanhin, kapatid na Feng Xian. Alam ko na mali ako. Patawarin mo ako. Mula ngayon, gagawin kitang tagapaglingkod kong tapat. Hindi na ako muling mangangahas. Hindi mo lang alam na mali ka. Alam mo na malapit ka ng mamatay. Lene. Ayaw kong may ibang nagnanais pumatay sa alagad ko. Tama, dapat talagang patayin. Hindi ka pala mali, matanda. Ang kapalit na ito, maaaring magpatagal ng 1,000 taon. Naku, iyan ay isang engkantadong prutas na immortal. Kung ibibigay, ibibigay. Mas mabuhay pa ng 1,000 taon, dinye. Naku, uunlad na ang pamilya Lee. Maraming angkan ang nawasak dahil hindi nakilala ang tao at nagkamali ng hakbang. Marami ring nakakita ng ginto sa isang kisap mata na nagpaunlad sa angkan sa loob ng 1,000 taon. Ang sinabi ng mga nakatatanda ay, ibalik ang pagkakakilanlan ni Lee Feng Xian bilang binatang tagapagmana ng pamilya Lee. Ilagay ang kanyang plaka sa pinto. May nangahasbang hamakin ang mga mahal sa dugo. Ininsulto ang ninuno. Huwag niyo akong sisihin kung hindi ako magpakita ng awa. Tara na, anak, pumunta tayo sa angkan ng Liu. Tapos na ang pamilya Liu. Sino ang nagpalaki sa kanilang kasakiman ng walang hangganan? Nahulog sa isang hukay na bato. Kaya pala siguro ay mula sa pamilyang Liu. Talagang napakalaki ng bahay na ito. Lahat ng tao ay nabalisa. Mukhang talagang may kakayahang tipunin ang mga tao. Mukhang mapaghihiganti nila ang pamilyang Lee. Nabura ang pamilyang Liu. Sino ang naglakas loob na wasakin ang pamilyang Liu ko? Humph! Panginoon, naiparating na ng aming mga lihim na tagamasid. Ang dalawang matanda ay namatay sa kamay ng dalawang tao. Dahil malayo ang pagitan. Hindi namin malinaw na makita ng mga naglalakbay na suheto ang anyo. Ang masasabi lang namin, bata pa ang dalawa. Isa sa kanila ay malamang si Yekon. Impossible si Ikon. Lugmok na ang kanyang dantian. Paano pa siya makakabawi? At kahit makabawi pa siya, hindi rin pwedeng sabay niyang mapatay ang dalawang elder sa antas ng Heavenly King. Hindi ko rin matiyak iyon. Kung si Yekon ba talaga ang basurang walang silbi na yon? Ano man ang mangyari, hanapin ang buong lakas si Yekon. Dalhin siya rito para imbestigahan. Kapag lumaban siya, patayin agad sa lugar. Walang usapan sa buhay at kamatayan. Sundin ang utos. Na-detect na natapos na ng host ang pundasyong pagtatayo ng sekta. Iminumungkahi na tumanggap pa ng isa pang personal na disipulo. Sana huwag kayong gumawa ng kalokohan. Hay, si Elder Hanyi. Ikaw na tagapag-alaga sa gate, ayusin mo ito. Nandun ang mga tao sa loob at nakikinig. Ang lupang ito ay teritoryo ng aming Bloodblade Alliance. Lumabas ka agad at humarap sa akin. At ikaw, matanda, sa sekta mong ito ay may nakatagong walang katapusan. Mga pagkakataon ng mga pambihirang yaman at pambihirang tadhana. Sa gamit pa lang ng sekta na ito. Mukha ng di kalidad na espiritual na materyales. Kahit lansagin at ibenta ng paisa-isa, pwede pa ring mapalitan ng napakaraming espiritual na bato. Sino ba ang taong ito na sumisigaw ng ganyan dito? Mukhang ilang maliit na magnanakaw lang na walang mata.
Binibiro mo ba ako, naniniwala ka ba o hindi, isang tabak lang ng matanda. Pwede kong gawing pitsel ng alak ang ulo mo. Sino pa ang gustong sumubok ng espada ng matanda? Panginoon, iligtas niyo ako. Maawa kayo, nakabangga ko ang nakaraang henerasyon. Panginoon ng nakaraan, pakitaan niyo ako ng habag. Iligtas ninyo ang buhay ko. Sa loob ng 3 hininga. Lumabas ka sa paningin ng matanda, kung hindi ay mamamatay ka. Hahaha. Sa isang araw sa Fengtan, siya ang hari ng lahat. Pinlano na ni Zhang Liang ang tadhana ng kabundukan at mga ilog. Nagtagumpay si Han Xin at nawala ang kanyang lipi. May ibig sabihin ang mga elder ng Saint King Realm. Pahiwatig ng system. Na-detect na sa unang pagkakataon ay matagumpay na napaalis ng mga kaaway ang sekta. Gantimpala, 8 trigram ng malaking formation ng tagapangalaga ng bundok. Formation ng system. Kasalukuyang ginagamit ang malaking formation ng tagapangalaga ng sekta. Narinig na ba ninyo? Sa Kunlun Mountain, 300 li sa labas ng lungsod. May itinayong napakalaking sektang Kunyu sa loob lamang ng magdamag. Sagana ang espiritual na enerhiya sa loob. Parang banal na lupa sa mundo ng tao. Wow! Narinig ko na. Noong nakaraang panahon, pinuntahan sila ng Bloodblade Alliance para guluhin. Hindi pa man nila nayaalis ang mga espada, pinatay na sila. Napakatindi ng sektang Kunyu na ito. Sinasabi ba niyo na isa itong sekta ng mga nakatago sa mundo? Hindi kayo nagkakamali. Talagang sagana sa yaman ang sektang Kunyu na ito. Sa dami pa lang ng asul na batong ginagamit sa mga gusaling ito. Kapag binaklas at ibinenta, abot iyon sa mahigit 10 milyong espiritual na bato. Siguradong may mas magaganda pa sa loob. Ang espiritual na ugat na yan, kalahati ay sa akin. Ang mga kapatid ko sa Tao Huazhai ay kulang na kulang sa espiritual na enerhiya. Gusto ko ang gusaling pilak para sa paglinang ng elixir. Siguradong hindi ko kulangin ang mga gamot na elixir sa loob ng gusaling iyon. Mga bandido lang sa labas ng sekta ang mga tao ni Elder Hu. Itapon niyo sila. Alam ko na kung paano. Lalabas ako saglit. Sa inyo na ang sekta. Mga kasama, dumating kayo sa sektang Kunyu ko. Ano ang ibig mong sabihin? Hahaha, bata. Ikaw ba ang tao ng sektang Kunyu na ito? Pumunta ka at sabihin sa inyo ang sect leader. Sabihin mo na may singil para sa proteksyon na 3 bundok. Ibigay ang 50% ng mga yaman sa paglinang. Kung hindi, ngayon din ay ibabagsak ko kayong lahat. Ang wasak na sekta na ito sa lupa. Sana may matira pang ngiti sa inyo mamaya. Mabilis, depensa. Ha? Hindi pinuputol ng aking banal na espada ang mga bata. Umalis na kayo. Yeko ng sektang Kunyu. Iyong walang silbing nilalang, winasak ko na ang kanyang dantian. At pinalayas ko pa sa sekta ng mahigit 1 buwan. Paano mangyayari na sa isang kisap ay naging Panginoon siya ng isang sekta? Baka wala itong natagpo ang mapagkakatiwalaang kanlungan. Kahit magamot pa ang kanyang dantian. Hindi rin naman tataas ang kinabukasan niya ng husto, sadyang nasa antas lang ng pundasyon ang paglinang. Ang sektang Kunyu umaasa lang sa lakas ng iba para manggulo at manlinlang. Ang sabi-sabi may banal na nakaupo rito. Lalo pang katawa-tawa sa sukdulan. Nakakatawa talaga. Hahaha. Sabi sa lihim na ulat. Talagang may mga matatandang nasa antas ng banal ang lumabas. Ang pinuno ng Bloodblade Alliance. Ang Snowblade Alliance ay grupo lang ng mga walang kwentang langaw. Ang pinuno na si Song, nasa gitnang antas lang ng Yuanying.
ay napatay sa isang daliri lang ng isang elder sa antas ng langit na hari. Ano bang nakakagulat doon? Sa buong silangang rehiyon, ilan lang ang maituturo na banal. Kahit tunay pa siya o huwad na banal. Ang nilalang na winasak mismo ng aking kamay ang dantian. Ang pagbaligtad lang ng isang hamak na taong isda ay insulto na sa ating piyaw-miyaw sekta. Ibig sabihin ng sect leader ay, Ikapitong elder, isama mo ang 20 eksperto at pumunta sa sektang kunyo. Sa ngalan ng pagbisita, tingnan mo kung totoo o peke. Ibig sabihin ng sect leader ay, pagkatapos lokohin si Yekon, patayin agad sa harap nila. Si Yekon na yon ay isa lang hamak na palundag-lundag na clone. Hindi iyon dapat katakutan. Hindi mo na kailangang mag-abala pa para sa akin. Yekon, lakasan mo ang loob mo. Ikaw na walang silbi. Ang lakas ng loob mong sirain ang malaking bulwagan ng sekta ko. Lumusot ka na sa isip mo. Inabot mo pa ang buhay ng aking elder. Sabay-sabay tayong sumugod. Patayin ang hamak na ito. Ay! Isang buwan na ang nakalipas. Sinira mo ang dantian ko. At pinalayas mo ako sa sekta. Nagpadala ka pa ng taong palihim na pumatay sa akin. Ano na ba ngayon ang antas ng paglinang ng hamak na yan? Hindi ka pani-paniwala ang lakas niya. At ang gahaman mong pagkatao. Palagi mong sinasakal ang pagsasanay ng mga disipulo sa espiritual na bato. At palihim ka pang sumisipsip sa habang buhay ng mga disipulo. Ang ganitong masamang sekta ay wala nang dahilan para umiral pa. Lakas loob mong galawin ako kahit isang daliri lang ngayon. Lulurain ka ng ninuno ko kasama ang buong sekta. Mabuti. Bigyan kita ng pagkakataong humingi ng tulong. Ikaw ang naghanap nito. Ninuno, iligtas mo ako. Ang ninuno ay isang pinakamataas na mandirigma sa antas ng banal na hari. Na pumipisak sa mga yon na parang mga langgam lang. Tumahimik. Sino ang nangangahas na lipulin ang sektang piyaw-miyaw ko? Ano ang nangyari? Ako ang pinuno ng lambak ng piyaw-miyaw. Sa antas ng banal na hari sa tuktok. Ay natapakan lang ng isang batang walang muwang. Hindi ko na matiis. Lulurayin kita. Nakakainis na naman ako, talaga namang nakakainis na naman. Hindi ito makatwiran. Ganap nang nasupil ang aking cultivation. Akala ko makakalabas ako at mababalangkas ang maliit na bagito. Pero hindi ko inaasahan na isa pala itong. Hindi mo kayang lapitan na dakilang pinuno. Ang walang hiya, sinarado ang paglusong sa loob ng 500 taon at ngayon lang lumabas. Ikaw pa ang nagdala sa akin upang makilala ang taong ito. Na kayang tapakan at patayin ang aking dakilang pinuno. Hinihingi mo ang kamatayan. Songhai. Mayroon ka pa bang lumaing ninuno? Panginoon ko, mali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Ako ang bulag at hindi nakilala ang Mount Tai. Hindi ko dapat ipinagmalaki ang sarili ko sa harap nyo. Pakiusap, kaawaan nyo ako at patawarin. Basta't patawarin nyo ako sa buhay ko. Handa akong maging aso ninyo. Handa akong maging kabayo at kalabaw ninyo. Kung sino ang utusan mo, kakagatin ko. Anong klaseng walang pusong kalokohan ba ito? Salamat, Ama. Maraming salamat sa hindi pagpatay. Mukhang nailigtas ko talaga ang buhay ko. Muntik na. Mas mabuting mabuhay ng kahiya-hiya kaysa mamatay. Kung paglabas ko pa lang ay tatapakan na ako hanggang mamatay. Talagang nakapanlulumo yon. Ano bang silbi ng tapang kung hindi makakapagligtas ng buhay? Kung tatawagin mo akong ama, tatawagin mo akong ama. Pwede kitang palayain. Pero kailangan mong gumawa ng mga bagay para sa akin. Hindi ko alam kung gusto mo. Gusto ko. Sa ganyang paraan, kampante ka na. Gumawa ka ng mga bagay para sa akin.
Tiyak na hindi ka matatalo. Bagamat nasa tuktok ka na ng Sand King Realm. Konti na lang ang natitirang buhay mo. Mapapahaba ng peel ng peach na ito ang buhay mo ng 1,000 taon. Salamat, Ama. Mas mabuting Panginoon ang itawag mo sa akin. Talagang nakatagpo ako ng isang hindi matatawarang dakilang pinuno. Kailangang makaisip ako ng paraan para manatili sa tabi ng dakilang pinuno. Anong klaseng talento ba talaga ang kailangan? Para basta makapaghugot ng ganitong immortal na peach. Ano po ang ipagagawa ninyo sa akin, Panginoon? Gusto ninyong agad kong lipulin ang buong zong ng miyaw-miyaw. Hindi na kailangan patay na ang pinuno. Patawarin na lang muna ang iba. Pero kailangan kong suportahan mo ang bagong punong sekta. Ayusin ang kaayusan ng sekta. Ang sinumang may masamang intensyon at nananakit sa sekta ay dapat agad patayin. Opo, Panginoon. Aayusin ko po ito. Pagkatapos mong asikasuhin ang mga bagay dito, pumunta ka sa Kunyu Sect at hanapin ako. Una na ako. Ihatid po ninyo ang Panginoon. Ipagbigay alam sa lahat ng nakaligtas na mga nakatatandang elder na agad pumunta sa pangunahing bulwagan at magtipon. Huwag magkamali. Binabati ang amo sa matagumpay na pagpaatras sa malaking kalabang sumalakay. Nagana ang espesyal na gantimpala. Random na 4 na Blue Summons cards. Binabati ang amo sa pagkuha sa puwersa ng Miao Miao Sect. Lumawak ang impluensya ng sekta. Gantimpala, 11 bilyong espiritual na bato. Random na 4 na Blue Summons cards. Direktang tumawag ang system. Kakaibang pangyayari sa langit at lupa. 4 na banal na aura. Mukhang 4 na walang kapantay na malalakas ang dumating. Ang inyong lingkod na sina Qinfei, Chaimu, Ligang, at Yang Yu ay narito. Punong sektaksi. Hindi pa ako opisyal na tumatanggap ng mga disipulo. Pakiusap, pansamantala muna ninyong gampanan ang tungkulin bilang mga tagapangalagang elder ng sekta. Sa ngayon, wala pang tiyak na gawain. Mabilis ninyong alamin ang kapaligiran ng sekta. Opo, punong sekta. Maaari na kayong umatras. Yang Yuhuan, manatili ka muna sandali. Nagpapaalam na po ang inyong lingkod. Ako ang sektang Panginoon. Abala ang mga usapin ng matandang yang sa sekta. Pasensya na, kailangan kitang maiwan sa tabi ko. Asikasuhin mo muna ang mga kalat. Gusto mo ba? Opo, gusto po ng inyong lingkod. Ang inyong lingkod na si Weilan Lijing at Surenkyong Yuwensi ay narito. Nakilala na ang sektang Panginoon. Hindi na kailangan ng maraming seremonya mula sa 4 na nakatatanda. Pwede po bang tumulong ang lahat sa pagtatanggol sa ating sektang Kunyu? Sa hinaharap, pagkatapos ng pagbubukas ng bundok, magtuturo ako ng mga disipulo at saka natin ayusin ang mga tiyak na tungkulin. Sundin ang utos. 3 tagapangasiwa ng bulwagan ng kaluluwa sa gitnang antas ng Yuanying. Kung hindi dahil kay Kaiju at sa aking banal na katawan ng Xuanyin. Madali akong mapapatay ng kahit sino. Tumawag kayo ng tulong, tumawag kayo ng tulong. May natukoy na taong may napakahusay na likas na talino na kasalukuyang hinahabol. Pakiusap, Panginoon, agad kayong pumunta at tanggapin siya bilang disipulo. Ano bang nangyari, sektang Panginoon? Sasama si matandang yang sa akin sa bundok para kumuha ng disipulo. Opo, sektang Panginoon. Kung ayaw mong sumama sa amin, ipipinid ko ang iyong paglilinang. Maraming salamat po sa pagligtas sa amin, mga nakatatanda. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin.
Kung may dapat pasalamatan, pasalamatan niyo ang aming sektang Panginoon. Maraming salamat po, Suking Han, sa pagligtas sa akin. Tumayo ka. Ngayon, narito ka sa aking sekta. Ibig sabihin, may kapalaran tayong dalawa. Gusto mo bang magpaturo sa akin bilang guro? Siya ngayon ay hinahabol ng mga eksperto ng bulwagan ng kaluluwa. At hindi na mabilang kung ilang tao ang lumalayo sa kanya. Kakagaling niya lang sa pagliligtas sa akin. Paano ko siya ilalagay sa alanganin? Ang Suking Han na ito ang pinili ng bulwagan ng kaluluwa. Pakiusap, bigyan niyo ako ng mukha. Ibigay niyo siya sa akin. Hindi mo kailangang alalahanin ang opinyon ni Numan. Basta magpasya kang magpaturo sa akin bilang guro. Lulutasin ko para sa iyo ang lahat ng problema. Guro, gusto kong magbigay galang si disipulong Suking Han sa inyo. Mula ngayon, ikaw na ang pangalawa kong disipulo. Iyan dahil iginiit na ng nakatatanda, si Suking Han ay buong pusong tinatanggap. Itatala namin sa bulwagan ng kaluluwa ang pangyayaring ito. Yuh! Ang aking sektang kunyo ay hindi natitinag sa sinumang pananakot. Mas mabuting manatili na lang kayo. Ang lakas ng guro ng abots, nakakagimbal talaga. Pinatay niya ang 3 yuanying sa isang kisap mata. Tiyak na isa siyang banal at dakilang nilalang. Bumalik muna tayo sa sekta. Una, pitasin mo ang isang peach. Tapos, dumaan ka sa malaking bulwagan. Tingnan mo ang bunso mong kapatid na babae. Ito ang guro. Binabati ko ang Panginoon sa pagtanggap ng ikalawang personal na disipulo. Ibinibigay na ang gantimpala. Bilyong mataas na antas na espiritong bato. K.I. Soulsword. Isang tor ng pagsasanay. Mag-ensayo kang mabuti. Ito ang handog ko sa iyo bilang ganti sa pagyukod mo sa akin bilang guro, King Han. May natukoy na pag-ugoy ng isang napakagandang kagamitan. Natanggap ng Panginoon ang T.I. Soulsword. T.I. Soulsword. Libong taong malamig na yelo, hinaluan ng bakal mula sa mga ulap mula sa langit at pinanday. May 3 nakaukit na pagbabawal ng Ice Soul sa loob. Kung gagamitin mo ito, hindi problema ang labanan ang sinumang mas mataas pa ang antas. Sagradong kagamitan. Masyadong mahalaga ito, guro. Hindi ito matatanggap ng disipulo. Dalhin mo ito. Espesyal itong inihanda para sa iyo. Mag-ensayo ka ng mabuti mula ngayon. Magbigay ka pa ng mas maraming ambag sa sekta. Maraming salamat po, guro. Guro. Parang may nabuhay na kung ano sa loob ng aking katawan. Noon, ang kapangyarihan ng aking suanyin sa katawan ay parang isang patay na lawa ng tubig. Kahit anong gawin ko, hindi ko ito mapakilos. Pero sa sandaling pumasok ang lamig mula sa hawakang ito, nagsimulang umagos ang patay na tubig. Ang huyanyin na sagradong katawan ay isa sa 10 dakilang sagradong katawan noong sinaunang panahon. Ang likas na yin at malamig na espiritual na enerhiya ay sabay na umaalingaw-ngaw. Maraming salamat sa paggawad ng espada, guro. Nagpupugay ang disipulo sa guro. Nakilala na po si Elder Yang. Walang galang. Ipinagkakaloob ko ito sa inyo. Ito ang bagong tinanggap ng guro na disipulo, si Suking Han. Nakilala na po ni Suking Han si Senior Brother. Hindi na kailangang maging magalang, Senior Sister Su. Ngayon, tayong dalawa lang ang disipulo ni guro. Kung may kailangan ka, pwede mo akong tawagin anumang oras. Salamat, Senior Brother. Ito ang langkaing pinaghanda sa iyo ng guro. Kapag kinain mo ito, gagaling ang iyong mga sugat. Maraming salamat, guro, maraming salamat po. Pakanin mo sa tuhod at tunawin ito.
Regalo ito sa iyo ng guro. Gumaling na lahat ng sugat ko. Pagtatag ng pundasyon sa tugatog. Ayusin mo muna ng maayos ang iyong paglinang. Sa loob lang ng 3 araw, makakabuo ka na ng core. Kakapagtatag ko lang ng pundasyon. 3 araw at bubuo na ng core. Paano mangyayari yon? Sasamahan ka ng kapatid mo sa pavilion ng mga lihim na kasanayan. Pumili ka ng kasanayan. Ito ang mga yaman para sa inyo. Kung may kailangan pa kayo, bumili na lang sa bundok. 20 milyong espiritual na bato. Guro, hindi po ba kayo nagkamali? Mga halamang pananim. Ang disipulo ko. Ang target ay dapat buong kontinente. Ano ba ang halaga ng kaunting yaman na ito? Guro, sobrang buti po ninyo sa alagad na ito. Magiging masikap po akong maglinang. Hindi kaya napuruhan ang ulo ng alagad sa paglinang. Napakalaki ng pagbabagong ito. Kung kulang pa sa inyo, sabihin ni Numan. Pwede mo na yung ibalik sa akin ngayon. Hindi na po kailangan, guro. Walang-wala pong reklamo ang alagad. Ako na ang bahalang maingat na magtabi nito. Pupunta na tayo para pumili ng kasanayan. System, ano ang silbi ng cultivation tower na ito? Taglay ng tower na ito ang mga tuntunin ng panahon ng paglinang ng mga immortal. Ang paglinang sa loob ay tumatagal ng 100 araw. Sa labas, 1 araw lang ang lumilipas. Sa ngayon, 1 pa lang ang bukas. Pinapayagan nito ang mga nagsasanay na mas mababa sa antas ng banal na tao na pumasok. Tuntunin ng oras na 100 laban sa isa. Talagang napakagandang bagay. Kuya, ano po ba ito? Huwag kang mag-alala, kapatid. Isa lang itong pagluluwal ng aming sekta sa mga nakatagong kagamitan. Malamang ilang milyong rolyo pa yan. Sinaunang teksto ng immortal na sining ng paglikha sa kalangitan. Pinipigil at nililipol ang masamang enerhiya. Pinapanday ang laman hanggang maging tulad ng bakal. Ang diwa ng laban ay namumuo at nagiging bagyo. Sa matinding puot, kayang patahimikin ang hukbo. Matapang at walang kapantay. Immortal na kasanayan. Sinaunang palasyo ng yelong duyan ni Han na sikreto. Espesyal na ginawa para sa sukat ng huyan ni na sagradong katawan. Sa isang hininga, kayang magyelo ang libo-libong lina mga bundok at ilog. Sa pagbigkas pa lang, maipapatawag ang pinakamatinding ulap ng yelo. Immortal na kasanayan. Kahit mga makadiyos na kasanayan ay kaya rin itong mapapabiyak ang mga sekta. Talagang immortal na kasanayan ito. Nakita na ng kapatid na babae siguro. Ito ang pinakamalaking pagkakataon sa buhay nating ito. Dinukot ng mga tao ng sektang Kunyo si Sukinghan. Nakumpirma na ang balita mula sa bulwagan ng kaluluwa. Nakarating ang 3 tagausig na si Zhanggi sa labas ng tarangkahan ng sektang Kunyo. Pinatay sila sa isang indayob ng kamay ng misteryosong pinuno ng sekta. At kinuha pa niya si Sukinghan bilang personal na disipulo. Ang huyan ni na sagradong katawan ay akin. Ano naman ngayon ang kinalaman ng sektang Qiangkun? Talagang kasuklam-suklam ang maliit na sektang Qiangkun. Pakiutos sa bulwagan na ipapatay siya. May tao rito, puntahan niyong ipaalam sa 4 na dakilang elder. Palayasin silang lahat. Sa pagkakataong ito, kailangang mahuli mo si Sukinghan para sa akin. Sumusunod ang inyong lingkod. Sa pagkakataong ito, hulihin lang natin siya at gawing alikabok. Makakapasok na ako sa antas ng banal. Hahaha. May puot ang bulwagan ng kaluluwa sa inyo. Pumunta kayo sa Zensha. Dumalaw si Kinghan sa pangunahing bulwagan. Talagang ang sarap ng buhay. Ano na naman, sektang Panginoon? Wala lang, mukhang malapit nang marating ni Elder Yang ang dakilang banal. Pagbalik sa sektang Panginoon, may kaunti pa akong kailangang lakbayin. Kaunti lang ang mga gawain ng sekta ngayon. Kapag bakante, manghakot na lang tayo ng ilang prutas na persimon. Mas maaga kang makatawid sa dakilang banal. Maraming salamat, sektang Panginoon. Nakilala na ba ng disipulo ang guro? Kinghan, pinatay ng bulwagan ng kaluluwa ang mga mahal mo sa buhay. Ito ang buhol ng iyong daan sa pagsasanay. Ako bilang guro ay nakapagpasya ng wasakin ang bulwagan ng kaluluwa. Sasama ka ba?
Guro, sasama ako. Pinatay nila ang ama at ina ko. Ako mismo ang maniningil ng bayad. Sige, mabuti. Umalis na tayo agad. Tinawag tayo ng Panginoon na apat na matandang kalansay para sabay na lumusob sa bundok. Baka may makapangyarihang nasa antas ng banal sa sektang Kunyo. Hindi pa matiyak ang lakas ng sekta. Pero kailangan ko ngayon ng banal na katawangin. Para masiguro ang lahat. Kayong apat, sumama kayo sa akin. Buti na lang matagal na ring hindi gumagalaw ang mga buto kong ito. Sakto lang na makakuha ng ilang dugo ng mga banal para ialay sa aking bandila ng napakaraming kaluluwa. Guro, nasa kabundukan sa ibaba ang sangay ng bulwagan ng kaluluwa. Kinghan, hiramin mo ang iyong espiritong espada. Sino ang may lakas ng loob na manggulo sa aking bulwagan ng kaluluwa? Guro, sila ang pumatay sa aking ama at ina. Apat na nakatatanda. Sa kanan ay si Sukinghan. Kayong dalawa, kumilos na kayo. Patawarin niyo ang mga nauna. Alam kong nagkamali ako. Handa akong ialay ang lahat ng mga espiritong halaman at kagamitang pangkaluluwa ng bulwagan ng kaluluwa. Patawarin mo sana ako at iligtas ang buhay ko. Dapat ninyong naisip ito noon pang pumatay kayo ng tao na may ganitong araw. Kapag pinatay ako, mamamatay kayong lahat. Iligtas mo ako, ninuno. Kayong mga walang utang na loob at mabubuting anak at apo. Nakuha na ninyo ang magagandang yaman tapos hindi niyo ako hinanap. Kapag may problema, isisigaw agad ang ninuno. At talagang inudyukan pa ninyo ang napakalakas na kaaway na ito. Hindi kayo pwedeng lumabas. Kung sino ang lalabas, siya ang magiging apo. Lumabas ka na, kita na kita. Kaibigan, patawad. Matagal nang sarado ang matandang kalansay na ito, 500 taon na. Wala akong alam sa pagitan nilang mga alitan at samaan ng loob. Isang tabak lang ang gagamitin ko. Ang buhay o kamatayan ay nasa iyong kapalaran. Mukhang gusto akong bigyan ng pagkakataon ng mga nauna. Kung hindi, matagal na sana akong kumilos. Hinding-hindi pwedeng putulin ng mga nauna ang tenga ko. Pagdating ko sa daigdig ng siyam na ilalim, gusto ko pa ring marinig ang tinig ng mga nauna. Yeah. Tapos na ang usapang ito. Umalis na tayo. Natapos ang misyon na wasakin ang bulwagan ng kaluluwa. Gantimpala na 10 bilyong espiritong bato. 10 toneladang tsaan ng pagkamulat. 5 blue na karakter na baraha ang makukuha. Nandito na si Yao Chen, Yao Yin, Yao Ren, at Yao Ming. Pagbati po sa sektang Panginoon. Pumatay. Ang inyong 5 tao. Lahat ay nakatawid na sa antas ng batang emperador. Dumating kami para maglingkod ayon sa utos. Hindi na kailangang magpakumbaba ang lahat ng batang emperador. Yeah. Naglalakas loob pa kayong umatake sa sektang Kunyo ko. Tuktok ng antas ng dakilang banal. Patay na kayo kapag nagkamaling pumasok sa teritoryo ng langit. Hindi, teka, bahay ko pala ito. Iligtas mo ako, Ginoo.